Hi guys, kamusta po kayong lahat? Sorry po hindi po tayo nakapag-vlog nitong mga nakaraang linggo. Tagal-tagal na rin no, pasensya na po. Wala po kasi akong ma-vlog talaga. Walang ganap, kung hindi po mainit is malamig. So, kapag maganda yung, kapag mainit yung weather, wala rin po akong ganang lumabas kasi sobrang mainit. Tapos, mix po yung dito, weather, umuulan, may araw, tapos ulan ulit ng ilang araw. So, parang wala talaga ako guys na wala akong energy mag-vlog. Mas naman po ako pero yung mga like importance lang ng mga appointments. So, nothing special. Felix, ayos naman to eh. Kali ka dito. Come here. Po, thank you po sa mga nag-check sa akin. Shout out po kay Miss Susan Sabaya. Thank you po talaga. Na-appreciate ko po yung mga messages ninyo na check kung okay lang po ako. Thank you so much po. Ayan, hindi po ako nakakapag-upload pa. Ewan ko po, natatamad na rin ako. Ewan ko ba. Pero sisikapin ko naman po na ganun talaga ako po. Hindi ko pinipilit yung sarili ko kapag feeling ko ako yung burnout ako. Hindi ko na pinipilit. Kumbaga, nireserve ko na lang yung energy ko for me. Ang hirap po, no? Ang hirap po ng ganong tawag dito yung may mga issue tayo na anxiety na ganyan, madalas tayo na-drain. Yun, so kaya yung ibang tao po na din mababa yung threshold sa mga stressing na bagay, naiintindihan ko po kasi ganun tayo. So kamusta nga po pala, sabi ni Felix, boy na, malaki na po siya ang daming nilalagas na buhok. Ayan po siya. Still taking care of mommy. Thank you, Felix. Ayan. Buti na lang po meron akong Felix na kasama dito. So, pa rin. Credits dun sa nagbigay. Magandang alaalang iniwan. Exercise po ako. Tama ba? Let's do this. So, siya na po sa kalat. May mga dumating kasi na package today. So, nagkalat lang dyan. Tapos, meron po akong habang tumatakbo yung aking laundry doon sa baba, ito mag-i-stretching po ako. Tama afternoon. Pag matapos na yun, so mag-stop na rin ako dito. Ayan. Ayan, mag-unat-unat lang tayo. Hindi rin po ako nakapag-exercise masyado lately. Wala lang. Tamad ang lola ninyo. Okay lang yan. Basta ang importante, bumabangon tayo parati. Yan lagi ko sinasabi guys. Kapag feeling natin ng low energy or whatever, okay lang, pahinga. Tapos one day, bangon tayo. Ganun lang. And fight again. Fight again, tuloy ang buhay. Kumusta po pala kayo? Ayan. Shout out po everyone. And shout out pala kay Riza. Hi Riz, thank you sa biko. Bidang-bida talaga yung biko ni Riza. Anyway guys, so magtuloy lang ako ng aking exercise. No? Anyway, tapos ko na to kanina, pero ulitin ko lang kasi ito yung madaling step sa akin. Kasi gusto ko sana guys, alam nyo ba? Sure, yung medyo harder sa mga nakaraan kong exercise. Pero hindi rin pwedeng kaagad. So, yan, ganun pa rin. Kasi, pero, nakakatamad na po kasi yung paragi na lang mild, yung yung aking galaw. So, parang wala na ring challenge. So, every now and then, kailangan natin mag-shift ng like mild, a little bit harder, mild, a little bit harder. So, ganun lang para hindi tayo mag-plateau. Mag-plateau yung ating katawan. Ganun daw po sa exercise at saka sa like diet or something. Pagka stable na siya, mag-i-stop na rin yung like losing weight, halimbawa, no? Losing weight or building muscle, nag-i-stop na din daw siya kapag nag-plateau ka na. So, magtataka ka na bakit, ang liit na ng kain mo, exercise ka na exercise, pero yung weight mo is steady. That means, nag-plateau. So, kailangan you change the dynamic. So, yung parang nag-adapt na yung katawan mo dun, nasanay na siya dun, so you have to change. So, yun, ang hirap, no? Doon na yung isa yun sa patunay na life is a constant change. Yun. Yep. Okay. Alam niyo ba guys, ini-encourage ako ng therapist ko na we work more on legs. Kaya lang, ewan ko, sabi ko sa inyo, tamad ako lately.
Pag dumarating ako doon, sabi niya, oh, anong gawin natin? Sabi ko, please, yung likod lang, yung likod. Sabi niya, oh, sige, pero next week, okay, sige, next week. So, pagdating na naman ng next week, likod na naman. Kasi alam niyo ba, guys, yung likod ko, hindi ko maabot eh. Eh, yung lakad-lakad, nakakapaglakad naman ako. Like, sometimes nga, lalakad ako ng 3 hours. Like, punta ako ng city, no? Hindi naman ako bumabalik agad. Siyempre, paikot-ikot tayo doon. So, minsan, more than 3 hours pa nga eh. Minsan, like, 6 hours talaga. Depende. Tapos kahapon, nagpunta ako ng Colon, guys. My goodness. Ang daming tao. Sarado pa yung sinara yung mga streets doon sa Hoymart kasi ang daming mga nanood ng football. And sad, guys, natalo yung Germany. Nanalo yung, ano ba yun? Spain ba yun? I'm not sure, guys. Hindi kasi ako nanonood. Parang napadaan lang sa Facebook ko. Natalo yung guys. Natalo yung Germany kaya mainit ang ulo ng mga Germans today, sabi nga ni Dong sa kanyang post. Totoo yun, guys. Napabad trip ang mga Germans kapag talo sila sa laro. Aray ko. Tapos nung nag-world champion naman sila sa football, naku, nag-iyakan sa tuwa, sa saya. Tapos celebrate agad sila, no? Nag-inuman. Okay. Alam niyo ba, hindi ko alam kung tama itong ginagawa ko, but bala na. Importante yung mabaramdaman ko yung banat pa. Yung nababanat siya. Kasi parang tulog na eh. Kahit kasi, guys, naglalakad ako. Hindi lahat ng muscle ko nagagamit. Alam niyo yun? Kasi nga, di ba, meron siyang part na weak siya o wala ng oxygen. So, instead na yung walang oxygen ang magtrabaho, tinutulungan siya ng ibang muscle. Kaya yun, hindi lahat siya talaga na nagagamit. Lower back pain. So, pasalamat naman ako wala akong pain na nararamdaman. Nakakatulong talaga, guys, yung pag-exercise ko. Really, kasi yung iba dito, no, yung aking si ex ko, ang bata-bata niya pa, may issue na siya sa kanyang likod. Sakit. Minsan, magbuhat lang siya ng mga, kahit yung hindi naman mabigat na bagay, or may mga wrong lang siya. Ano ba yan? Parang wrong move ba? Ganun. Wala, masakit. Tapos, yan? Halos 1-2 linggo niyang iindahin. Na ganun. Lalo na, malamig dito, malamig na lugar. So, hanggat maaari, sikapin natin na wag ganun, na mangyaring ganun na injury. Kasi, minsan, magiging permanent na siya, malalak na kasi yung ewan ko, may something mangyayari, no? Something wrong. Tapos, malalak na siya dun. Na pag nagpunta ka ng doktor, minsan psychologically pa, minsan punta ka ng doktor, wala namang problema. Bigyan ng pain reliever na hindi naman gumagaling. So, magiging chronic na siya. Ngayon, parang magiging psychological. Kasi pagdating sa doktor, wala naman silang finding, wala silang makitang like something wrong sa'yo, no? Wow! Talaga naman. So, ganyan lang. Di naman natin kailangan yung talaga. Cardio tayo dyan ng todo. Yan, ito lang. Stretching lang. Exercise habang nakarelax. O, di ba? Karelax lang naman po ako. Oras lang kailangan dito. Lex, wag Lex. Ito naman si Felix eh. Wag, no! Natumba yung camera ko ba? Come here. Come here, dali. Dali. Dali, ipakita ka sa camera, be. Sige na, Lex. Come here. Come here na, baby. Awa ako sa ilaga ko. Okay. Okay na yan siguro.
1, 2. Ito ano? Ito pang paganda ng ano guys? Pang paganda. Ang paganda ba talaga? I mean, pang paano ng pang shape ng ating legs. Napansin ko pagka naggagaganito ako, yung gumaganda yung shape ng legs. O baka guni-guni ko lang. Pero hindi nga, totoo nga. Kayo ba guys, matanong ko kayo, ano ba yung... Kasi, syempre, di ba, lahat naman tayo talaga, meron tayong insecurity. Pero sa tingin nyo guys, ano yung, yung, like, part ng katawan nyo na masasabi nyo na, pang yung paglaban, I mean. Oo, kasi sabi ni, sino ba yung beauty queen na yun na nagbigay ng tips ba, na, kung saan ang tingin mo attractive sa iyo, yun ang attractive ang tao sa iyo. Mababae o lalaki, basta yung tingin na tao na maganda sa iyo, unang napapansin ng tao na maganda sa iyo, doon ka raw mag-focus. Anong sa ganun, parang nadadala niya yung insecurity mo, natatabunan nung kung ano yung ma-appeal sa iyo. Ayun. So i-share ko sa inyo, sabi ni Venus, si Venus Ra, sabi niya, if ever kung sakali yung insecurity, meron kayong insecurity sa katawan, no? Tapos syempre, natin yan, insecurity nga, di ba? Tapos halimbawa, feeling natin hindi tayo kagandahan, pero maganda yung legs natin. Yun ang ano daw natin. Ito hindi galing sa akin na, galing to kay Venus Ra. I-share ko lang kasi parang in some way, maganda siya na tip, you know. So, if ever hindi tayo, feeling natin maganda naman tayong lahat, pero minsan feeling natin hindi tayo maganda. Tapos, merong part ng katawan natin na feeling natin is attractive o naging nakukompliment tayo ng iba, doon daw tayo mag-focus. Like, for example, I feel na hindi ako kagandahan, no? hindi ako kagandahan. But, kapag magdadamit ako or lalabas ako, ano bang halimbawa, na-appreciate sa akin ng taon na nasasabi nila na maganda sa akin, halimbawa legs, doon daw ako, yun ang i-expose ko daw. Hindi naman expose na yung ibuyang-yang mo na lahat yan. I mean like, mag-shorts ka, ganun, yun ang irarampa mo. Kung ano yung maganda mo na part, yun daw ang irarampa mo yun. So sa akin guys, nung sinabi ni Venus Ra yun, actually ang madalas na sa akin, hindi naman masyado, pero yung nasasabi sa akin daw na maganda na nakukompliment ako is yung eyes ko daw. Yung eyes. Tapos, buhok. Pero yung buhok, hindi ko pa masyado noon yung buhok. And then, yung legs. So, yun guys. Kaya ako mahilig mahilig mag-shorts noon pa man. Kasi nga, parang nagagandahan na rin ako sa legs ko. Wow! Ang kapal. Pero hindi nga, kidding aside guys. Kasi minsan tayo, hindi natin nakikita yung sariling ganda natin eh. Hindi natin nakikita. Pero yon na-appreciate ko na siya. So yung legs ko guys, kaya ako natuto na ako dati di ba? Conscious tayo mag-shorts, ganyan. Ako ganyan din ako dati, conscious ako. Ngayon ay nag-i-ganda ako. Kasi kung hindi ko i-appreciate yung sarili ko na maganda ako, who else? Yun, dun talaga tayo guys na yung self-love, very important talaga. Mag-uumpisa yan sa atin. Kaya totoo din yung sinabi nila na beauty is in the eyes of the beholder. Na yung crochet na pakinggan, pero totoo po yan talaga. Tapos ito pa yung beauty, yung kagandahan, yung beauty itself. Minsan siya may mas malalim diyan. Hindi siya yung base lang sa sa 3D or hindi naka-base doon yung beauty talaga guys. Kasi kahit minsan hindi naman tayo attractive physically, hindi tayo kagandahan, ganyan, pero maganda yung kalooban natin, maganda yung vibes natin. Yan, magsha-shine talaga yan. Kaya nga, yung sabi nila nga, that's the real beauty, shines from within. Kasi, ito na lang guys kahit anong ganda, anong gwapo ng tao, kung yung personality bulok, wala turn off, di ba? Turn off, like, mangdidiri ka or gusto mong, like, you wanna run away. Ganun kasi ako guys, kahit gano'n ka gwapo, ka ganda, kapag yung personality, wala na talaga, is like, no go. Wala na talaga, guys. That's it for today guys. Thank you so much for watching and shout out to Mami Ruby and Miss Susan Sabaya. Bye!